Kamusta po mga katambay? Muli po, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Sa isang balita po ng ABS-CBN po mga katambay. Ang ating Pangulo po, may plano na naman. May bagong plano na naman po ang ating Pangulo na talagang kailangan na raw magkaroon ng national flood control. Kasi po yung kanya pong pinagmalaki nung nakaraang SONA po na 5,500 na magiging sana flood control po sa mga pagbaha po sa ating mga lugar, lalo po sa Metro Manila. Hindi po nag-ubra mga tambay yung una pong pinagmalaki na 5,500 na flood control project niya po. Ngayon po, meron naman po siyang bagong plano mga tambay para po sa ating mga Pilipino. Pakinggan po natin ang ating Pangulo at komentuhan po natin mga katambay. Ang matinding pagbabaha na dinulot ng habagat at bagyong Karina ay patunay lamang na kailangan na magkaroon ng isang National Flood Control Plan ang Pilipinas. Ayon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pulong Biyernes ng umaga sa Mauban, Quezon, sinabi ng Pangulo na kailangan ng isaalang-alang ang epekto ng climate change sa pagtugon ng gobyerno. Let's prepare for the next flood. This is the first typhoon sa La Nina. Mahabang pa to. May mga lugar na dati hindi binabaha. Ganun din sa amin eh. So that's what we have to figure out. Bakit nagbago yan? Saan nanggaling ang tubig? Saan dumaan? Anong gagawin natin para harangin yan? Git ng Pangulo, hindi na lamang dapat limitado sa isang lugar ang mga flood control projects. Gayong hindi naman umano kumikilala ng boundary ang baha. We have to understand the flow of the water and how to somehow manage it so that it does not flood into the productive areas, the households, the residential communities, masira yung bahay ng tao. And this kind of thing, nasisira yung daan. Sinabi ito ng Pangulo sa gitna ng mga kritisismo sa flood control projects, ilang araw lamang matapos niya itong ipagmalaki sa kanyang SONA. All our flood control projects are projects that are in response to yung mga flooding noon. Bago na nagbago Yung dagat na, umakyat na mas mataas na ang dagat ngayon kaysa sa dati. Number one. Kaya pag nag-high tide, nasasapawan na umaapaw yung tubig sa mga dike, sa mga flood control. Kaya kailangan natin tignan niyo ulit yun. Samantala, higit 2,000 pamilya o nasa 6,000 individual ang direkta na apektuhan. Ay nako, ang Pangulo ng Pilipinas mga katambay. Napakaraming katwiran po. Hindi po maubusan talagang hindi po nagkamali at talagang yung sinasabi po ng ating Pangulo na yung kanyang project na 5,500 na flood control ay sinisi pa rin po mga katambay. Walang problema po yung proyekto na flood control ng Pangulo. Ang nasisisi po yung pagbabago po ng climate change mga katambay. At syempre po, yung sinasabing mas mataas na raw po ang dagat kisa sa ating kapaligiran mga katambay, lalo sa Metro Manila. Kaya po konting sinasabi po, konting high tide lang po, nagiging problema na po ng project po ng Pangulo ng 5,500 flood control. Kaya po nakapagtataka, bakit po alam na po pala ng Pangulo yung senaryo na sinasabi niya ngayon, na hindi rin magiging epekto o epektibo ang kanyang proyektong 5,500 na pinagmamalaking tapos na. At magpapagawa pa ng marami mga katambay. At pinondohan po ng gobyerno ng napakalaking pera po ito. Bilyon-bilyon po, daan-daang bilyon po ang ginagastos po natin dito sa flood control. Nakikita na pala ng Pangulo natin na hindi pala ito epektibo. Pero ipinupus po ito. 2 taon na po sa pwesto ng ating Pangulo. Talaga ipinus pa rin niya. Kung nalalaman niya na pala na ito'y hindi uubra, di sana po pag upo pa lang niya, antimano po hindi niya na ipinagpatuloy o nagpagawa pa siya ng isang damokal ayon sa SONA. Pero hindi naman natin makita kung nasaan yung 5,500 na flood control project at yung mga gagawin pa raw di umano mga katambay.
Kaya po sa nakikita po ng mga Pilipino, ito pong flood control project po ng Pangulo, pang El Nino, hindi pang La Nina. Gumagana lang po ito, mga katambay, itong flood control na pinagawa ng administrasyon na natapos na raw, isang damukal, pang tag-init. Gumagana po ito pag tag-init, mga katambay. Pagka tag-ulan na at rainy season at may bagyo na, ang ikakatwiran po ng ating Pangulo, may problema po ang ating karagatan. At sinisisi na po ang climate change, mga katambay. Napakatagal na pong panahon ng climate change sa bansa, sa mundo. Hindi lang po ngayon, mga katambay, hindi lang nung maupo ang ating Pangulong Marcos. Napakatagal na po, ilang administrasyon na po ang climate change, mga katambay. At napakarami na pong bansa ang isa rin pong tinututukan po yan. Hindi lang po sa panahon ng Pangulong Marcos na para po ngayon lang dapat nating malaman na may climate change ang mundo, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Sa kabila po ng gumagastos po ang taxpayer na daan-daang milyon, ganito lang po ang sasabihin ng isang Pangulo ng Pilipinas doon sa kanyang mga pinagmalaki sa SONA. Palpak pala at hindi pala gagana. Pagka ang tubig sa sinasabing sobra at may bagyo na malakas na bagyo ang papasok sa ating bansa, walang silbi ang flood control, mga katambay. Nakita naman po natin, lalo-lalo po sa pagtugon po ng trahedya po. Ito po ikauna-unahang malaking bagyo na kinaharap po ng Pangulong Marcos. Pero nakita po natin yung pagbabago sa bagong Pilipinas, saka sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, kung paano po ang pagtugon sa mga nasasalanta po ng bagyo. Para po tayong namamalimos, mga katambay. Namamalimos po ang mga Pilipino dito po sa bagong Pilipinas. Tapos na po ang bagyo. Ngayon pa lang po sila nag-aasikaso kung paano dadalhin ang mga tulong sa mga naapektuhan nito, mga katambay. Hindi katulad ng sinasabi nga natin, agresibo po ang bagong Pilipinas pagka tag-init. Nung tag-init po at walang bagyo, porsigido po sila magpamigay ng ayuda. Puro ayuda po ang binibigay na proyekto ng pamahalaan na wala naman pong trahedya. Ngayon po, kailangan ng mga Pilipino, lalo sa Luzon, hirap na hirap po. Hirap na hirap. Wala pong programa at hindi po napaghandaan. Hindi po napaghandaan ng bagong Pilipinas ang dumating na bagyo. Real talk po, mga katambay. Talaga pong hindi napaghandaan. Pati po mga LGUs, nagkakaproblema. Hirap na hirap po. Hindi rin napaghandaan ng mga LGUs, mga katambay. Kaya marami tayong kababayan na nagugutom. Lalo sa mga naapektuhan na talaga nilubog. At napakaraming problema po ang kinasapit po natin, mga kababayan, lalo po sa Luzon. Yung mga ari-arian po, mga katambay. Mga ari-arian na pinagpundaran po ng ating mga kababayan na inaasahan po sana sa mga ganitong pagkakataon na may gobyerno po tayong tumutugon at meron pong pondo para sinasabi ron sa maibsan na, mabawasan na ang pagbaha lalo sa Metro Manila. Kaya ginagastusan po ng pamahalaan na bilyon-bilyon taon-taon para po doon sa sinasabing pagkontrol sa pagbaha. Pero sa kabila nun, nakita po natin isang damukal po ang talagang mga ari-ari ang nasira. Mga sasakyan naglubugan, mga katambay. Hindi basta-basta pera po ang talagang nawala sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, mga katambay. Mga ari-arian natin, pundar, nagkandasira. Samantalang pamahalaan natin, paisi-isi lang, mga katambay. Pag may SONA, gumagastos ng mahigit 20 milyon di umano. Pagkain pa lang. Paisi-isi lang po ngayon ng gobyerno. Talagang sabi nga po, nabago na ang Pilipinas, mga katambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Sa kabila po ng yung kahihiyan na sinasabi po ng mga Pilipino na ipinagmalaki, mga basura daw na nakuha na sa loob lang na 6 na buwan, mga katambay. Tuni-tuniladang basura, pero nung magbagyo, yung mga kinuhang basura ibinalik pong muli. Binalik pong muli sa pinagmalaki po ng Pangulo ng bagong Pilipinas. Ito, nakakalungkot na naman po. Bago na naman pong proyekto ito. Pag-aaralan na naman po ng Pangulong Marcos
Dahil hindi niya na po inamin na palpak po ang naging proyekto po ng kanyang administrasyon dito po sa sinasabing isang damukal na pinagmalaki ng mga flood control na 5,500 na natatapos sa kanyang pamumuno. Hindi niya na po ito pinagmamalaki ngayon. Ngayon, may bago na naman po siyang programa na inihahain po at inilalatag po sa mga Pilipino. Panibago na naman po itong pera, mga katambay. Panibago na naman ito. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, isang damukal na pera na naman po ang ibubuhos po ng taong bayan dito sa pera po ni Juan de la Cruz, taxpayer. Dahil nagpaplano na naman po na magkaroon na po ng national flood control po. Plan na po. Kaya pera na naman po ang kailangan dito. Bilyon na naman po dito po sa plano na naman ng Pangulo ng Bansa sa panahon po natin ngayon. Nakakalungkot lang, mga tambay. Kayo po, ano po masasabi nyo? Binubusog po tayo ng Pangulo. Puro sa plano, pangarap, mga plataforma. Nakakalungkot lang po. Pera po ang nasasayang dito. Pera. Bilyong pera ang nasasayang, mga katambay. Na nawawalan po. Parang nawawalan bula ang pera ng mga Pilipino, mga taxpayer ni Juan de la Cruz sa mga ganitong programa na nasasayang na hindi natin malaman kung ito po ba'y naibubulsa lamang ng mga ilan-ilan o maraming politiko sa ating bansa, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Siya nga po pala, nasa labas po tayo, mga katambay, at sinamahan ko po ang aking pamilya na medyo nagpa-dentist lang po, mga katambay. Kaya ang inyong lingkod ay nasa sasakyan. Pasensya na po. At syempre po, taste lang po tayo, mga katambay. Talagang ganun po. Hindi po tayo pinalad sa bagong Pilipinas, di umano, mga katambay. Kaya may pag-asa pa naman. Baka makabawi pa ang ating bansa sa mga susunod na administrasyon, mga katambay. Taste lang muna po tayo. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, mga katambay, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, mga katambay. At thank you po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, sa mga nagsusubscribe po, at syempre po sa mga nagla-likes, nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa po tayo po, mga Pilipino sa buong mundo. Syempre po, mga kababayan, maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye.